ninyo yung nabalikan na natin yung mga nauna ko pong vlog. At nakita nyo doon yung mga celebration namin. Every 100 subscribers na dumadagdag po sa aking channel. Magmula doon sa ako'y magpa 500 pa lang, kung gaano kami kasaya, hanggang sa 600, yan, 700. Yung pong iba ay hindi na namin na-celebrate. Hindi na namin naasikasong mag-vlog noon. Pero monitor po lahat yon, monitor lahat yan. Hanggang sa nag 1,000, medyo hindi masyadong masaya yung pag 1,000 ko dahil nasabay yung pagkamatay ng aking aso, ng aking alagang si Waki. Yun nga mga ka-Frenny, at tayo po ay monetize na. Tunay na hindi ko maipaliwanag yung aking pong pakiramdam dahil po narating ko na po yung pangarap ng isang vlogger, ng mga YouTuber, ang ma-monetize. At talaga pong napakasaya sa pakiramdam na nakarating na doon sa finish line. Yung pag-aasikaso mo sa araw-araw para ma-maintain yung pag-video, yung pag-upload, at syempre yung watch hour. Okay na mga ka-Frenny, okay na. Tunay na ang Panginoon po ang tumugon sa lahat ng pinagdaanan ko, sa lahat po ng mga pagsubok, lahat po ng mga dinanas namin, ng pamilya ko, ng anak ko, sa pagsisimula ko dito sa YouTube, ay parang napawi lahat yung hirap. Dahil po sinasabi ko lang po na mahirap, pero although andun nga po yung mga stress, pero ang saya naman, ang saya yung pagbablog, yung pagbi-video, ang saya po. Sa mga panahon nga na yun, hindi ko masyadong iniisip din kung yung yung agad-agad na ma-monetize. Kasi yung mag-vlog ka lang, makita mo lang yung sarili mo doon sa TV, makita mo lang yung sarili mo sa YouTube na pinapanood mo, ay talagang napakasaya na po. Ang saya-saya na sa pakiramdam. Kaya nakakalimutan mo yung mga dapat na ginagawa mo kapag ikaw ay yung bagay na dapat may hinahabol ka palang oras, nakakalimutan mo yon. At kami nga po ay mula sa pag-i-edit, mula sa mga gadget, kami po ay una nahirapan. Kaya sa tuwing darating po yung ganyung mga pagsubok, ay magpe-pray lang po ako. Magpe-pray ako, Lord, kung ito po ay inyong kalooban, ito po ay pagkakaloob niyo po sa akin. Ang tangi ko pong goal talaga, kaya ako nag-YouTube, una, sinabi ko po sa Panginoon na, Lord, gusto kong mag-YouTube dahil gusto kong magkaroon ng income na mabubunot ko sa bulsa ko kapag gusto ko nang magkaroon na ang pagtulong
kung gusto kong tulungan yung mga tao na yung mga nangangailangan po ba, lalo na yung mga nasa tabing kalsada, yung mga sira ang bahay, walang CR, yung po bang mga hindi makabili ng damit ang mga anak, yung mga kailangan po na ng pangailangan ng pamilya na hindi maibigay ng isang mga magulang dahil sa kakulangan din nila, dahil sa masyadong maliit yung kanilang income, pero nandun yung pagsisikap, nandoon naman yung pagtsatsaga nila, pero hindi pa rin maabot ng kanilang budget, hindi pa rin maabot ng kanilang kakayanan. Kaya gusto ko po yun, pero sabi ko, Lord, kung gusto mo ako na matupad po yung aking misyon na ito, gusto kong mag-YouTube. Sabi nila may pera sa YouTube. At the same time, gusto ko yung ganon, ma-encourage yung mga tao na yan, kapag nagbablog ako at gusto kong pinapakita ko yung yung mga tinutulungan kung paano hindi para ipagyabang na ako'y tumulong, kundi para i-encourage sila na yung mga nadadaanan sa tabi-tabi ng mga nakakariton, doon po talaga yung mga nakahiga lang sa karton, lalong-lalo na po yung mga seniors na hindi magkanda o gaga, matanda na pero nagkukumahog pa sa pagtatrabaho. Yan po ang gustong-gusto kong matulungan at maabutan. Hindi naman yung para baguhin yung buhay nila, kundi para iparanas kahit minsan sa kanila ang kaginhawahan. Yung meron kang isang problema na malutas sa tulong ng yung tutulungan mo sila, pero yung babaguhin yung style ng buhay nila, mahirap po yun eh. Panginoon lamang po ang makakapagbago ng sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Hindi natin kaya. Kaya maraming salamat po, maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon dahil ito na po, tinupad na po yung aking at sana nga po hindi man maraming pera yung kitain ko sa YouTube ay makasapat sa pangangailangan namin pamilya ko, at yung may maitulong din. Kaya alam ko hindi pa po ito yung katapusan at mag-uumpisa pa lang ako ulit, dahil syempre para kumita ka, dahil para lumaki yung income mo, dapat panoorin ka ng tao. Pero ipinapaubaya ko na po yun sa Panginoon, pinapaubaya ko na yun. Kahit hindi ako sumikat, hindi yung sikat, basta meron lang sapat na halaga na darating para lang merong magiging budget. Dahil sa pamilya namin, hindi naman po nagkulang ang Panginoon, lalo ngayong pandemic, hindi po nagkulang ang Panginoon, kaya hindi kami nagkulang, dahil lahat ng kaparaanan pinagkaloob po ng Panginoon. Kaya nawa po ay patuloy niyo pa rin po ako suportahan, samahan niyo ako sa aking misyon na gagawin. Pwedeng meron tayong isang pamilya na hindi pa nakakaranas kumain ng ganito, hindi pa nakakaranas magmukbang. Pwede rin yung merong mga hindi pa nakakapaligo sa swimming pool ng mga bata na yung talagang inggit na inggit ba sa ibang pamilya na sila ay hindi pa nakakatungtong ng mall. Yung mga ganong bagay ba, yung kumakain sa labas pero hindi magawa dahil
sakto lang yung pambili ng bigas. At yung magdadamit ka ng pagka Pasko, alam kong may mga bata na hindi nakakaranas po ng ganun. Alam ko po na mayroong mga bata na inuulit lang ang mga damit nila pagka araw ng Pasko or ano. Yun po yung mga gusto ko. Kaya pagka pinapanood ko po si Hungry Syrian, totoo po na encourage ako sa kanya. Kapag pinapanood ko po siya, sabi ko, ito yun eh, ganito yung gusto ko, oo, ganito yung gusto ko. Yung hindi siya nag-hesitate na tulungan na isang tao. Yung kahit sino yung madaanan niya, nagtitinda, naglalako, yung vendor, hindi siya nag-hesitate na magbigay ng malaking pera. Kasi ang sarap-sarap po sa pakiramdam nung nakatulong ka na, yung may nakikita kang nagtitinda ng sampagita na bata, ganon, yung sabihin, oh, boy, oh, eto, umuwi ka na ha, ibilhin mo ng ganito yan, kompleto, yung sa kalakasan ng ulan, yung mga ganong sistema po, ang gusto ko pong iparanas o maranasan na maibigay tulong sa kanila. Kaya muli po ay hinihingi ko po ang inyong suporta. Muli po hinihingi ko ang inyong patuloy na prayer sa aking channel na gamitin ng Panginoon para sa mga nangangailangan. Nung una, hindi po halata na kung ano man yung aking goal. Siyempre, nung una ako po ay nagpalago pa ng aking channel. At nakikita doon na parang pakwela-kwela lang ako. Simpleng ano lang, yung mga content ko na akala lang na iba ay pakalog-kalog lang, mga walang kwenta, walang kabuluhan. Sabi ko, Lord, hindi ko kailangan magpaliwanag sa mga tao. Yung sa mga kakilala ko, kung bakit ganun yung mga content ko, hindi ko kailangan ipaliwanag para maintindihan nila na ay, ano lang yan, ganyan. Ang Panginoon po ang kinakausap ko lagi kapag ako ay nagbablog. Ang Panginoon po ang aking hinihinga ng tulong. Sa kanya po ako na nagdadasal na, Lord, gamitin mo yung channel ko, gamitin mo yung mga talento ko, gamitin mo yung kung ano man yung kayang-kaya kong abutin. Kaya yung channel ko po, nagmula ako sa mga ganyan, mga mukbang, ginamit ko yung kung ano-ano, yan, yung daily life namin, a day in a life, yung mga ganyan, ginamit ko po yun para syempre makilala ng tao. Pero syempre hindi alam po ng tao at kami lang ang nakakaalam ni Lord kung ano ang tangi kong gusto, kung ano ang tangi kong goal dito sa YouTube. Pero at the same time, magpa-good vibes na rin po, magbigay ng katatawanan or yung kung sino man. Kasi hindi ko po masasabi na ang lahat ng taong nanonood sa akin ay matutuwa. Hindi ko po mas sasabihin na ang lahat ng tao sa akin ay nagkakagusto. Malamang marami din ang naiinis, marami din ang parang habang ako ay nakikita, napapanood, ay marami din yung mga negative. Pero hindi po mawawala iyan. Yan po ay isa sa pundasyon. Yan po tinuro sa akin ng Panginoon. Ang mga negative people ang isa sa pundasyon para tayo ay umangat. Para tayo ay patuloy na lumago at magpatuloy. Dahil
ma-challenge ka, magsusumikap kang pilit dahil gusto mo na patunayan yung talagang gusto mong mangyari. Kaya pasalamatan po natin yung mga taong ganon. Pasalamatan po natin yung mga naninira sa mga, hindi po sa akin na, ibig sabihin yung sa mga ibang YouTuber, ibang vlogger na nakakaranas ng pambabash. Alam ko po na masakit din yun na may mababasa. Pero kailangan natin po yung lampasan at hindi pansinin para tayo magpatuloy. Dahil kapag po tayo ay naglalakad sa daan at nakakita tayo ng aso, matatakot tayo. Matatakot po tayo na dumaan o tumawid. Iniisip natin kung tayo ba ay tutuloy o babalik na lang para hindi kagatin ng aso. Dahil kung tayo ay mayroong motivation, gagawa at gagawa tayo ng paraan kasama ang Panginoon para magpatuloy. Kaya sample ko lang po yung sa aso. At muli ako po ay nagiging emotional na, kaya magpapaalam na po ako at ako po ay muli nagpapasalamat. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga hindi man nagsasubscribe pero nanonood, nag-review ng aking video. Sila po ay naging parte ng aking channel kahit hindi sila nagpipindot ng subscribe, pero sila ay pasilip-silip dahil gusto ay tingnan lang kung ano yung ginagawa ko, silipin lang. Sila po, hindi nila alam, nakatulong sila. Kaya maraming salamat pong muli at napakasarap lang alalahanin kung ano ang aking pinagmulan, kung ako ay saan nagumpisa. At hindi pa ito ang masasabi ko po na finish line, kundi marami pa. Ang buhay po ay masasabi lang nagtagumpay, hindi dahil nakamit mo na ang lahat ng bagay, hindi dahil nakamit mo na ang mga material na gusto mong bilhin. Masasabi mo na ikaw ay isang tagumpay kapag nakontento. Kapag nakontento na po tayo. Kapag nakontento na yung ating puso at isip at naging masaya po tayo. Yan po ang isang sign or isang katunayan na ikaw ay nagtagumpay. At yan po ay magagawa lamang natin kasama ang Panginoon. Magagawa lang po natin yan kapag tayo ay humihingi ng tulong sa Diyos at ipinapaubaya natin yung ating gagawin. At higit sa lahat, hindi tayo nagmamarunong. Ang Panginoon ang magbibigay ng karunungan para sa ating mga hakbang, mga gagawin. Ang Panginoon na po ang bahala, basta humingi ka lang ng saklolo sa Panginoon. Ipagkatiwala lang po kung ano ang mga bagay na maaaring mangyari. Just sit down and relax. The Lord will guide you. Kaya maraming salamat pong muli at hanggang dito na lamang po. Malamig na ang aking kape. Thank you nga po pala sa aking mga ka-team na tunay na nandoon din ang suporta nila. Maraming salamat po muli sa mga nagtiwala at maraming salamat muli sa magtitiwala pa lamang. Thank you po at maraming salamat sa inyo. Ingat and please like, share, comment and subscribe. Happy monetize mga ka-Frenny!